Brothers and sisters, welcome back again sa atin sharing for bread of God. In the name of the Father, into the Son, into the Holy Spirit. Amen. Lord, napapasalamat ako sa iyo sa mga pagkabay mo sa buhay ko, sa pagbigay mo sa akin sa ikalawang buhay, at gumaling ako sa aking sakit. At sa maraming buhay na ipinagkaloob mo sa akin, maraming mga miracles na nangyayari sa buhay ko. Maraming salamat sa iyo. Panginoong Hesus, aking manunubos, gumawa ng lupa at langit, aking Diyos. Ako, ang iyong kubos na alipin, na nananaliksik sa iyong banal na kasulatan upang aking maunawaan at aking maibahagi sa aking mga kapatid. Ang aking mga karanasan na mula sa iyo, mga mirakulo na nangyayari sa buhay ko. At yun ang nagbigay sa akin ng pag-asa upang mananaliksik at lalong lalapit sa iyo. At lalong maniniwala at lalong magtiwala ng buong buhay ko sa iyo, Lord. Maraming salamat sa iyo, Lord. Thank you so much. Okay, brothers and sisters, today, ibabahagi ko sa inyo, uulitin natin. Napakaganda kasing mensahe itong pahayag verse 12 dito sa chapter 6, no? Ito ay nakasaad, at sinira ng kordero ang pang-anim na tatak, no? Ito ho yung 7 tatak na maliit na kasulatan. Ito ho yung mga mangyayari sa mundo sa vision ni Juan. So, ulitin lang natin kasi napakaganda ang mensaheng ito, no? Sinira ng kordero ang pang-anim na tatak. Lumindol na malakas ang araw, ay naging itim tulad ng damit panluksa. Naging kasimpulan ng dugo ang buwan. Nalaglag mula sa langit ang mga bituin para mga bubot na bunga ng igos kung binabayo ng malakas na hangin. Mawala ang langit na gaya ng sa kasulatang biglang nalulun at naalis sa kinalagyan ang mga bundok at mga pulo. Alam niyo ba, brothers and sisters, yung pang-anim na tatak na ito ay kasalukuyang ito ang ating present situation sa ating mundo. Nakikita niyo ba na tuwing lumindol, ang mga bundok natin ay nag-landslide, nawawala ho ito sila, no? At yung mga panahon ngayon, kung makikita ninyo, pag once na umulan, is tuloy-tuloy ang ulan, dumidilim ang langit, wala nang masiglang araw na pumupunta sa kalangitan, no? At pag hapon, pag uminit sa kitang-kita ninyo na yung kalangitan natin is parang dugo. Kung maalaala ninyo ito lahat na itong nakasulat sa ating Biblia, ay ito ngayon yung present na ikabubuhay natin o pangabuhi natin dito sa mundo. Ito ho yung ika-6 na tatak ng ating mahal na Diyos. So, dapat natin ito pag-aaralan at pagbigyan ng pansin dahil ito yung mga sign ng ating mahal na Diyos na tayo ay nire-remind na manumbalik na sa Kanya, no? Alam mo, brothers and sisters, dito sa mundo napakarami ho nanampalataya sa ating mahal na Diyos dahil dito nakasulat at nakalagay din sa Biblia. Dito makikita natin sa Pahayag chapter 7, basahin natin. Pagkatapos nito ay may nakita akong 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng daigdig. Pumipigil sa 4 na hangin upang huwag munang umihip sa lupa, dagat at sa alinmang punong kahoy. No? Ito yung 4 na anghel ay nakahanda na ho ito. Ito na ho yung tinatawag na pag once na magbigay na ng pahintulot ang ating mahal na Diyos na itong 4 na anghel na kanyang ipiniparar dito sa 4 na sulok ng mundo, ay ito na yung mangyayari sa mundo, ang ating simula ng wakas at pagbabago ng mundo kasama ang ating mahal na Diyos sa mga taong magtatagumpay.
So nakikita kong umaakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel, taglay ang pantatak ng Diyos na buhay. Humiyaw siya sa apat na anghel na binigyan ng Diyos ng kapangyarihan maminsala sa lupa at sa dagat. Huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat o ang mga punong kahoy. Hintay ninyong matatakan sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos, at sinabi sa akin ang bilang ng mga tinatatakan. Buhat sa 12 lipi ng Israel, no? So sa 2 lipi, so napakarami, napakarami, dahil sa bawat lipi napakarami ho, napakaraming mga nanampalataya sa ating mahal na Diyos. Kaya dapat nating bigyan ng pansin na tayo rin ay makasama sa tatak ng ating mahal na Diyos. So ano dapat natin gagawin? Magbago ho tayo, magbalik loob tayo sa mahal na Diyos. Gagawin natin ang ating mahal na Diyos na ating ulo at tayo ang katawan, upang tayo ay mabilang sa tatak ng ating mahal na Diyos. Yung ating puso, yung ating mga ginagawa, at ang ating pagmamahal sa ating kapwa, no? Sa magtatagumpay, tayo ay magiging bahagi ng alipin at tupa ng ating mahal na Diyos. So dito sa Pahayag 7 sa verse 9, mapabasa natin, pagkatapos nito'y nakita ko ang napakaraming taong di kayang banggitin ninuman. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono ng kordero, nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. Sabay-sabay silang sinasabi, ang kaligtasan ay mula sa kordero at sa ating Diyos na nakaluklok sa trono. Tumayo ang lahat ng anghel sa palibot ng trono ng matatanda at ng apat na nilalang na buhay. Sila'y nagpatirapa sa harap ng trono at sumamba sa Diyos. Ang wika nila, Amen. Sa ating Diyos ang kapurihan, kadakilahan, karunungan, pasasalamat, karanglaan, kapangyarihan at kalakasan magpakailanman. Amen. Yes, ito ho yung pangitain ni Juan sa vision niya sa kay Jesus Christ. So, sa pagdating ng panahon na after ng pag-judgment ng ating Panginoong Hesus, lahat ng mga tao na nampalataya at nagtagumpay ay mapapapunta sa kasama ng ating mahal na Diyos at magkaroon tayo ng damit na puti. So, brothers and sisters, yun ang dapat nating pangarapin, na magkaroon tayo ng damit na puti at magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan kasama ang Diyos. So, ipagpatuloy natin, brothers and sisters, sa susunod na video natin ang ikapitong tatak hanggang sa marating natin ang 7 trompeta ng mahal na Diyos. Amen? Amen.